po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jan Agner at welcome po sa aking Day 81 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. At para po ngayong araw ay ang pagpapatuloy ng series about 7 secrets to a joyful life. At ang topic po natin ngayong araw, October 16, 2024 ay Connection Remain in Christ. At ang scripture po natin ngayong araw, John 15 verse 11, I have told you this so that my joy may be in you and that's your joy may be complete. Sa Tagalog naman po, ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo at ang inyong kagalakan ay malubos. Teaching number 1, true joy cannot be found in word. Sabi naman po dito na sa mundo natin ay maraming pwedeng magpasaya sa atin. Katulad ng pagpumunta tayo sa mall is madaming pwedeng kainin o bilhan, pero madalas pag uwi natin, ang napipil pa din natin ay emptiness sa ating puso. Kaya po, ang totoong saya o joy ay mahanap lamang natin kapag nasa puso't buhay natin ang ating Panginoong Diyos. And teaching number 2, true joy can only be found in Christ. Sabi naman po dito na ang totoong kaligayahan o joy ay mahanap lamang natin sa ating Panginoong Diyos. At ang ating Panginoong Diyos ang siyang nag-o-offer ng kaligayahan sa atin, kaya manatili po tayo sa ating Panginoong Diyos kahit ano pa mang problema ang dumating sa atin, dahil if we remain in Christ, then we can have a joy of Christ. And teaching number 3, true joy can only be experienced when we obey Christ. Sabi naman po dito na ang totoong kaligayahan ay mararanasan natin kapag tayo ay sumusunod sa ating Panginoong Diyos. Kaya mahalaga na kilalanin o sumusunod tayo sa ating Panginoong Diyos sa buhay natin. Dahil pag tayo ay sumusunod sa Kanya at may problema tayo, pero alam natin sa sarili natin na tayo ay nag-o-obey sa ating Panginoong Diyos, ay magiging masaya pa din tayo sa problema na yon, at alam natin na masusolusyonan natin ito with God. And application number 1, stop looking around, look up. Sabi naman po dito na tayo po ay mahilig na tumingin sa paligid natin kung ano yung magpapasaya sa atin, pero end up of that is tayo ay magiging broken-hearted or emptied pa din ang puso natin. Kaya dapat po na iwasan po natin iyon at dapat na mas kilalanin natin ang ating Panginoong Diyos o tumingin tayo sa taas o look up para po alam natin na may Panginoong Diyos tayo na siyang totoong magbibigay sa atin ng totoong saya or joy sa buhay natin. And application number 2, cultivate a deep connection with God. Sabi naman po dito na i-develop po natin o magkaroon po tayo ng malalim na connection ng pananalangin at paniniwala sa ating Panginoong Diyos. Kapag po nagpipray po tayo ay dapat po na ramdam natin ang sarili natin sa ating Panginoong Diyos. And application number 3, obey Christ and experience complete joy. Sabi naman po dito na pag tayo po ay sumusunod sa ating Panginoong Diyos, ay mararanasan natin na ang tunay o totoong saya ay makukumplit lamang sa ating Panginoong Diyos o sa buhay natin pag nakilala natin o sumunod tayo sa ating Panginoong Diyos. And discussion, how can we cultivate a deep connection with God? Para po sa akin at sa devotion na natutunan ko ngayong araw, na ang pagkakaroon ng habit o pagde-develop ng malalim na connection sa ating Panginoong Diyos ay pag nakilala natin o pag naniwala tayo sa ating Panginoong Diyos sa buhay natin, lalong-lalo na kapag tayo ay nag-o-obey o inaalay natin
o sinusurrender natin yung lahat ng problema natin sa Kanya. Kasi alam natin na siya lamang ang makakasolve at makakapagbigay ng totoong saya sa buhay natin. And dahil lang po ngayong araw, maraming salamat. God bless.